Patay ng walang habas na pagbabarilin sa kanyang bahay ang kapitan ng Barangay 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Huli kamang krimen dahil naka-livestream ang biktima. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagla-livestreaming si Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. sa kanyang garahe sa Digos, Davao del Sur kagabi nang may dumaang pulang sasakyan at umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nakatayo at nakatakbo pa si Kap habang duguan ang kanyang kamay at braso. Tabak! Tabak! Bago ang pamamaril ay may mga binanggit si Kap na personalidad sa kanyang live video. Anong gi-blackmail ninyo sa Kapitan Dodong Bukol? Isang lalaki rin ang pinapasok at kinausap ni Kap na nag-endorso ng pitaka sa kanya. Dinala sa ospital ang biktima, ngunit dead on arrival siya. Ang mga taga-suporta ni Kapitan dumagsa sa labas ng ospital. Ayon sa mga saksi, dito umano huminto ang pulang sasakyan. Hindi na umano bumaba ang gunman mula sa sasakyan at binaril ang kapitan na nakaupo. Ilang metro ang layo mula doon sa kanilang garahe. Ayon sa Chief Tanod ng barangay, may mga bantana sa buhay si Kapitan Bukol. Murag naag yun, sir. Pero ano yung mga instruction ni Kap sa inyo, sir? Kuan lang, magbantay mi diha sa side sa gawas, sa kahuyan. Ana ra yang kuan sa mo, nga bantay lang mo diha. Basig na ikatingan, ispati lang. Pinasinungalingan naman ng lalaking huling nakausap ni Kapitan na siyang nag-endorso ng pitaka na sangkot siya sa pamamaril sa Kapitan. Kung katuyuan dito ni ato ko dito, katurang yung wallet ni akong ibihatag endorse kang Kapitan. Ayon sa Davao del Sur Police, tama ng bala sa dibdib na tumagos hanggang sa likod ang ikinamatay ng Kapitan. We've already created the Special Investigation Task Force composed by the members of the provincial staff ng ating PPO. Sa ngayon ay may mga paunang persons of interest na batay sa mga post online ni Kap. Personal na alitan ang tinitingnang motibo. Justisya lang talaga. Justisya lang. Nasa 2 milyong piso ang reward para sa makakapagturo kung sino ang mastermind at bumaril sa kapitan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Naunsyami ang paglipad sana pa Austria ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Dahil hindi pinayagang makalipad patungong Vienna, Austria, nasa The Hague sa The Netherlands pa rin si dating Duterte administration spokesman Harry Roque. Pinaliwanag ngayon ni Roque, idineklara daw niya sa airline na naoperahan siya sa spine at sinabihan daw siya ng doktor na hindi paligtas para sa kanya ang bumiyahe. Kaya tinanong daw siya ng airport police. Are you willing to take this flight? Sabi ko, no, because I have 2 medical certificates from physicians who operated on me that I am fit to travel. Tapos sabi ng police, but why are you here? Because I thought I had no choice. So yun ang nagtapos and the airline honored my wish and allowed me to get off the flight. Sabi ni Roque, sinabi raw sa kanya na kailangan na niyang pumunta ng Austria batay sa abiso ng Dutch authorities. Ang bansang Austria kasi ang nagbigay sa kanya ng visa para makapasok ng European Union at batay sa Dublin ruling, ang dapat magproseso ng isang asylum request gaya ng hiniling ni Roque ay ang bansang nag-issue ng kanyang visa. Pero nagpupumilit yung department na concerned in transferring me to Austria under the Dublin rules. So sabi ko, sige, I will go. Ayaw ko naman masabi that I am defying yung orders ng host country ko. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa umano'y iligal na aktibidad ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil dito kinansila ng Pasig RTC ang pasaporte ni Roque. Sabi ni Roque, dati na niyang isinorender ang kanyang passport sa Dutch authorities. Hindi naman ako talaga makalabas ng Europe dahil wala naman sa akin yung passport ko. No? Pangalawa, because I'm under Dublin procedure, even without a passport, walang problema yan.
Muli ring itinanggi ni Roque ang mga paratang sa kanya. Sinulatan ng GMA Integrated News ang Ministry of Foreign Affairs ng the Netherlands at ang Immigration and Naturalization Service o IND kaugnay sa mga sinabi ni Roque pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sabi ni Roque hindi raw siya babalik ng Pilipinas dahil wala raw siyang tiwala sa kasulukuyang gobyerno. Sabi ng DOJ, ipinauubayan nila sa the Netherlands, Austria o anumang bansa sa Europe na hininga ng asylum ni Roque na suriin at aralin ng mabuti ang kaso ni Roque. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tinawag ng Malacanang na political destabilization ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang Pangulo kung magbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ng bise dahil pinapahina nito ang kumpiyansa ng taong bayan sa administrasyon. Sabi rin ni Castro, walang ibang mas handang maging leader ng bansa kundi ang Pangulo pa rin. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Mga kapuso, simula na ang katatakutan sa big screen dahil showing na ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. At di lang daw horrifying scenes ang dapat abangan, kundi pati ang social relevance nito. Ang isa sa mga bida na si Elijah Canlas, aminadong na-challenge sa kanyang role pero off-cam, busy din ang award-winning actor sa pagiging advocate ng mental health awareness. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Mental health matters. Yan ang binigyang diin ni Elijah Canlas sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Close to his heart ang usapin, lalo't aminado siyang nag-iwan ng malaking pilat ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si JM noong 2023. Kaya para manatiling buhay sa kanilang alaala ng kanyang kapatid, bumuo sila ng kalinga, unawa at linang sa isip at Taglay Foundation o Kulit na layong makatulong sa mga may pinagdaraan ng mental health problems. We used to call JM my brother Kulit kasi sobrang kulit po niya, sobrang masayahin, sobrang palabiro, pilyo, lahat na. Kaya kulit yung nickname niya sa pamilya and close friends. And kaya yun nga di ba, yung mga makukulit, you never know what they're really going through. Yun na nga, I was about to say that minsan yung kung sino pa yung makulit, hindi mo alam yung tinatago nila sa loob. No? Yeah, and that's why we should talk about mental health more. Yun po yung layunin namin sa Kulit Organization. We focus on mental health awareness and we focus on art therapy and sports therapy kasi si JM ay varsity ng badminton. So, dinadaan namin sa sports through fundraisings and sometimes makabuo ng enough funding para makapagbigay ng libreng therapy para sa mga adolescents. Yun po talaga yung focus namin. Siyempre, mga seminars for parents para maging aware din sila sa kung paano ba i-handle to. Batid daw ni Elijah na iba na ang henerasyon ngayon. Accessible ang triggers ng mental health issues at para lubusang maintindihan ang problemang ito is only half of the solution. You can be triggered by anything. Everything is accessible to us. Information, communication, lahat yan nasa in the palm of our hand. And kung kayo ay dumadaan dito, sana huwag kayong matakot na mag-open up to your loved ones, to your friends, and maybe seek professional help kung hindi na talaga kaya. And if may kilala kayong na may pinagdadaanan to, please be there for them. It's the least we can do. Bukod sa pagiging abala sa kanilang organisasyon, busy rin sa kanyang career si Elijah na bibida sa isa sa horror trilogy ng GMA Pictures and GMA Public Affairs na KMJS Gabi ng Lagim the Movie, ang Berbalang. Aminadong na-challenge pero nag-enjoy daw si Elijah sa kanyang role sa kwento na hango mula sa kwento ng mga taga Mindanao. When you act in horror films, halo-halo siya. Hindi daw siya basta pananakot.
may drama din siya, and lalo sa Gabi ng Lagim, the movie, may social relevance din siya. May mga timely themes kami na tinatakal under the horror stories. Kaya madaming layers yung kinailangan namin paghandaan. Ako, kumare, like, I had a blast, especially dahil binigyan ako ng freedom to create what a Burbalang sounds like, diba? What they look like, how they move. Showing na simula ngayong araw sa mga sinihan ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Para hindi makapag-abroad ang 77 sangkot sa umunay budget insertions at kickback, humingi ang Office of the Ombudsman ng Foreign Travel Restriction Order. Nakatutok si Salima Refran. Kasi nga, maraming umaalis, di ba? I just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming final na sa Sandigan Bayan, for those who are under preliminary investigation, precautionary hold departure order yon. Humiling ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO ang Office of the Ombudsman sa Bureau of Immigration laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay ng budget insertions at kickbacks mula sa ilang flood control projects. It's really just for the immigration to hold things that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, wag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Dagdag layer yan para di sila basta makaalis, bukod sa mga travel authority na dati nang required sa lahat ng kawani ng gobyerno. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ang mga hiningan niya ng FTRO at pipigilang makaalis ng bansa. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang. No? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Sir Contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Ombudsman Remulla si House Speaker Faustino Boji D. III kaugnay ng mga iniimbestigahan nila ngayong mga kongresista at sa posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected. At the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. At kahit raw makakaapekto ito sa Kamara, kailangan raw mapanagot ang mga ito. Make them pay the price for their misdeeds. Yung hindi dapat ginawang mga bagay. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Sa pambihirang pagkakataon, isinantabi muna ng Senado ang rules sa budget hearing. Imbes na senador na sponsor lang ang pwedeng tanungin, pinayagan ang direktang pagtatanong kay DPWH Secretary Vince Dizon ni Senador Chis Escudero. Nakatutok si Rafi Tima. Alinsunod sa alituntunin ng Senado o Kamara, kapag tatalakay na sa plenaryo ang budget, ang mambabatas na sponsor ng budget ng mga nakasalang na ahensya ang pwedeng sumagot sa interpellation o pagtatanong ng mga senador. Kagabi sa pambihirang pagkakataon, pinagbigyan ng hiling ni Senador Chis Escudero na direktang pasagutin si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilan niyang katanungan. May I ask 3 questions directly to the Secretary? Because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be asking. Any objection? Hearing none, there is a motion to suspend the rules of the Senate. Hearing no objection, the motion is approved. Mayoriya ng mga tanong ni Escudero ay tungkol sa ginawang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Zaldico at pagrerekomenda sa ombudsman ng kasong plunder laban kay Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya
doon po tayo pupunta kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Sa huli, nagpayag ng kasiyahan si Senador Chis Escudero sa mga hakbang na ito. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot. Sa interpelasyon naman ni Senator Ping Lacson, pinuna niya na tila may magkakaparehong proyekto at pondo pa rin na nakalaan sa dalawang magkaibang programa ng DPWH. Bagamat nilinis na niya ng ahensya ang listahan, tila may nakalusot pa rin umanong proyektong nakasulat sa SIPAG program at Basic Infrastructure Program na pareho ang titulo at halaga. Anong plano natin sa 2026? I-collapse na lang natin ito. Kasi confusing. Maybe this is really designed to confuse Hindi ba? Itong SIPAG and BIP talaga hong confusing rin ho to. Dahil if you look at the sub-programs and even the projects, wala hong pagkaiba No, parang ginagawa lang hong actually it's very confusing ho. So talagang aayusin na ho to ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ipinalaman sa pandesal para sanang ipuslit pero nabisto pa rin ang 2 pakete ng shabu sa inarestong tauhan ng Bureau of Corrections. Iniimbestigahan kung kasabwat niya ang isang person deprived of liberty o PDL sa maximum security compound na nakahulihan din ng mga droga. Nakatutok si John Consulta. Nahuli ng Bureau of Corrections Inspection Team ang kontrabandong itinago sa isang balot ng pandesal. Isa sa mga ito ang pinilamanan ng isang sachet ng shabu, habang ang isa pang sachet din ito ay itinago sa ilalim ng mga pandesal. Hinarang yan sa Gate 1 ng Maximum Security Compound ng Bilibid kaninang 7:30 ng umaga. Pero siyempre, kahit ba magkakabaro yan, ini-inspect talaga thoroughly. So nung na-inspect, yung pala na may nakatago sa pandesal ng mga droga. Sa follow-up operation ng Bucor, na-recover sa Dorm 5A ng Maximum Security Compound ang 33 pang sachet ng shabu na magkakaiba sa laki sa pag-iingat ng isang PDL. Napag-alamang madalas umanong dumadalaw ang inarestong Bucor personnel sa naturang PDL noong ito ay nakakonfine pa sa Bucor Hospital sa loob ng piitan. Duda namin sila ang nagkakakontsabahan para magpuslit ng mga droga sa loob. Kaya pati yung PDL, iimbestigahan din dahil makakasuhan na naman siya ng anti-drug trafficking. Lalo siya makukulong ng mahabang panahon. Wala pang pahayag ang inarestong Bucor personnel at PDL. Naharap sa paglabag sa dangerous drugs law ang dalawa. Ayon kay DG Katapang, agad gugulong ang proseso para matanggal sa pwesto ang naarestong Bucor personnel. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa mga hindi nakapunta sa mga nakaraang Noel Bazaar, pwedeng humabol ngayong binuksan na ang third leg ng sa World Trade Center. Bukod sa pagkumpleto ng Christmas shopping list, makakatulong pa kayo sa mga benepisyaryo ng GMA Kapuso Foundation. At nakatutok doon live si Aubrey. Aubrey. Vicky, 29 days na lang, Pasko na. At para dun sa mga naghahanap ng pangregalo at nagsisimula na ng kanilang Christmas shopping, bukas na po ang Noel Bazaar dito sa World Trade Center. 3, 2, 1! Star-studded ang ribbon-cutting ceremony ng third leg ng Noel Bazaar na nagbukas na ngayong araw sa World Trade Center. Present ang celebrity ambassadors na sina Carla Abellana, Jillian Ward, at Kapuso P-pop group na Cloud7. Dumating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Isa sa highlights ang celebrity ukay-ukay at auction ng mga gamit ng ilang Kapuso stars and personalities. Kabilang sa mabibili ang mga gamit ni na Carla at Jillian. Para mas marami tayong mapatayong mga eskwelahan at classroom, matulungan ng mga nasalanta ng kung ano-anong kalamidad, matulungan ng mga cancer champions, mapagamot, lahat-lahat na. So lahat yan, 100% proceeds kay GMA Kapuso Foundation. Feeling ko yun talaga yung purpose ng buhay ko, to be able to help others and to give back. And para po sa Noel Bazaar events,
Si Alden mayroon namang booth kung saan makakabili ng tickets para sa kanyang upcoming 15th anniversary fan meet sa December 13. Ang ARXV moving forward sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Ongoing na nga raw ang kanyang paghahanda. May isang segment na I've never done before. So hindi ko pa siya nagawa in my entire 15 years in the industry. So abangan nila yon, and sa lahat ng makakanood nung fan meet, makikita nila kung sino ba yung involved doon at kung ano yung gagawin namin. Maaari namang makabili ng Kapuso merch dito sa GMA Store booth. May booth din ang Cloud7 selling their official merch. At nagpa-auction din sila ng ilan sa kanilang mga damit. May bonus pang performance mula sa kanilang single na Bara-Bara. Nasa event din sina Noel Bazaar, founder and organizer at president and CEO of Cut Unlimited Incorporated na si Mayos Gozon Bautista and managing director na si Justin Bautista Reyes. Si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog at ang iba pang partners ng Noel Bazaar. Mas pinabongga ngayong taon ang paboritong Christmas shopping destination ng marami dahil nagse-celebrate rin ang Noel Bazaar ng kanilang 25th anniversary. 25 anyos na ang Noel Bazaar with GMA Network and GMA Kapuso Foundation at nagpapasalamat kami sa Diyos na tumagal tayo ng ganito para tuloy-tuloy lang ang ating pagtulong sa mga nangangailangan. Part of the proceeds ng bazaar ay idodonate sa GMA Kapuso Foundation. Ang Noel Bazaar sa lahat ng venues, nagsha-shopping ka na for your family and friends. So Christmas season is indeed here at nakatulong ka pa. Vicky, maaaring puntahan ng Noel Bazaar dito sa World Trade Center simula ngayong araw, November 26 hanggang November 30. At sabi nga dito sa Noel Bazaar na kapag shopping ka na, nakatulong ka pa. Yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel.